Seryoso ka ba na sa Alonzo Hotel ka mag-a-apply? Napakalaking kumpanya nun para mapansin ka. For sure ang kukunin nilang empleyado yung galing sa mga international universities. Ani Zoe matapos na gumawa ng resume. Ready na siya maghanap ng trabaho, excited na siya ulit makaharap ang crush niya. Isang linggo na mula nang ihatid siya ni Russell sa tapat ng bahay ng Tia Alma niya. Kahit paano nakita nito na hindi sila naghihikahos sa buhay. Ibig sabihin hindi ganon kalayo ang agwat ng estado nila. Yun nga lang, kailangan niyang itago ang nanay niya. Naglalabad at nakakatulong lang sa probinsya. Di bale, kapag nakapagtapos siya ng pag-aaral, iahon niyang buhay nilang mag-iina sa kahirapan. Susubukan ko lang. Kaya ko makipagsabay na Englishan kung yun lang ang requirement nila. Maganda rin naman ako, nakita mo nga. Napansin ako ni Walker na nasa Zen Lab kami, di ba? Bar yun, girl. Natural lang, lahat na makitang maganda lalapitan at talandiin, no? At wala namang dudang maganda ka. Eh di walang duda rin na matatanggap ako. Buong kumpiyansa niyang sagot. I am beautiful, I am smart, and I am hardworking. Ano pa bang hahanapin nila sa akin? Eh di sige, good luck girl. Sa kadaming establishment na lang ako mag-a-apply para sabay tayong umuwi lalo na kapag ginabi tayo. Oo nga, nakakatakot umuwi pag gabi na. Muli sumagi sa isip niyang muntik ng pagkakakidnap nung nanggaling siya ng Zen Club. Anong oras na naman kasi nung umuwi siya dahil hinintay pa niya si Russell Alonzo? Muntik na nga rin siya sumuko nun eh. Di siya pinapansin at pinagtabuyan pa dahil may kadate yatang iba. Ewan niya kung ba't ayaw niya sumuko eh. Ngayon gusto pa niya makipagsapalaran muli papalapit dito. Ito rin ang nakikita niyang paraan para pumayag ang Tia Alma niya na huwag siya makipag-date kay Mr. Chu. Kailangan kasing yaman na matanda magiging boyfriend niya. Pagdating niya sa bahay, inihanda niya agad ng office attire na isusuot bukas. Sa HR department ang tuloy niya kasama ng ibang aplikante. Pero baka may pag-asang makita niya kahit si Walker o kahit si Russell. Basta wag lang tong magsuplado. Kinabukasan, maaga siyang gumising para maghanda ng almusal. Maaga ring aalis dahil kailangan niya makarating sa Alonzo Tower ng alas 8. Baka maunahan siya ng slot kapag maraming aplikante ang katulad niyang on-the-job trainee. Executive na executive ang dating nga. Saan ang lakad mo? Maghahanap po ako ng trabaho, Chang. Oo nga pala, kailangan mo na mag-OJT, no? Nakausap ko si Mr. Chu ng isang linggo, kailangan ng sekretarya. Sa Alonzo Hotel ho ako mag-a-apply, Chang. Malayo hong opisina ng Metro Pacific. Pag-aari ng mga Alfonso Chu ang isa sa mga airline company sa Pilipinas. Hindi niya gusto magtrabaho doon dahil excited siyang mag-apply sa Alonzo Hotel. Abay ano naman, at least mapalapit ka na kay Terry. Bihirang magkagustong matandang yun sa babae. Eh wala naman ho siyang sinabi na gusto niya ako, Chang. Mahirapan naman ako sa biyahe kapag sa Metro Pacific papasok. Kailangan ko rin ho mag-report sa school paminsan-minsan. Eh di mag-taxi. Mag-invest ka ng effort. Nang makalamang ka sa isang babae dyan, abay maunahan ka. Imbes na nakalamang ka na, no? Hindi niya gusto na sa matandang yan mag-invest ng effort kung di kay Russell. Ewan ba sa tiyahin niya ba't kailangan matandang mayaman ng punteriya gayong kay taming bata pa na mayaman din? Tatawagan ko din ako kung may hiring sila. Baka ako nakalimutan na ako ni Mr. Chu. Isang linggong maghihigit na rin ako nakakalipas. Tumawag nga palang inay mo kagabi nang hihiram ng 20 mil para daw sa pagpapacheck up niya. Ho? Bakit ano ang nangyari kay inay? Ay sumasakit tong balakang. Di raw nakatayo kahapon ng umaga kahit gusto magpacheck. Padadalan ko ng 30 mil ang may allowance na ng kapatid mo. Nanalo na naman ako sa mahjong kagabi. Wala sa sariling napatango na lamang siya. Nakatitig sa mukha ng tiyahin na nakapustura kaya't mukhang mayaman. Napakalayo na itsura ng dalawa kapag pinaglapit. Ang inay niya hindi marunong mag-ayos. Salamat ho, Chang. Kapag nakahanap po ako ng trabaho, ililipat ko na lang ho sila dito sa Maynila. Nang pinapaluwas ang inay mo. Ewan ko dun, ba't ayaw iwan ng barong-barong ninyo? Kapag nakatapos ng high school ng kapatid mo, sino bang makakasama niya? Eh, nahiya lang ho yun sa inyo, Chang. Kakargohin nyo kasi kaming lahat kapag dito na kami tumira. Kaya nga, ang sinasabi ko sa'yo, gamitin mo yung utak mo sa mga lalaki nagkakagusto sa'yo. Huwag kang nagpapadala sa bugso ng damdamin. Hindi ka bubuhay ng gwapo kahit mayaman. Maglolo ko lang yan kapag nakahanap ulit ng mas maganda kaysa sa'yo. Di niya alam anong kinalaman ng pag-aasawa sa paglawas ng inay at kapatid niya. Pero di niya pwedeng kontrahin ng tiyahin ngayon, baka bigla siyang mapalayas. Aalis na ho ako, Chang. Sasabihin ko kay Terry, pupuntahan mo ang opisina niya, no? Oho. Mahina niyang sagot.
Pwede siyang magpasa ng resume doon para lang masabing nagpunta siya. Pero sa Alonzo Hotel niya pagbubutihin ng interview, at least di niya rin binigo ang tiyahin niya. Binigyan siya nito ng pantaksi para di daw siya magmukhang haggard pagdating ng Metro Pacific. Pero dahil mas malapit ang Alonzo Hotel, doon siya tumuloy. Di niya alam saan siya binaba ng taxi dahil umiwas doon ng traffic. Kumatok lang siya ng gate na binabaan sa kanya. Ayaw siyang papasukin ng guard dahil hindi daw yun ang entrance. Umikot kayo sa kabilang street. Bakit hindi pwede dito, Manong naman? Ang init-init to. Nagtaxi pa ako para hindi magmukhang lantang bulaklak sa interview. Hindi nga ako ditong entrance sa mga aplikante. Kung ayaw niyo maglakad, magtaxi ka ulit. Manong naman, ay kabayo. Nagulat siyang talaga na may bumusinang sasakyan sa likod niya. Kung sinuswerte nga naman. Russell? Kilala niyo ko si Russell? Kaibigan ko siya. Kapag hindi pa siya pinapasok sa gate, sasakay na lang talaga siya sa kotse ni Russell. Pero hindi ho siyang sakay ng kotse kung hindi ang papa niya. Nasa loob na ho si Russell kanina pa. Yun ang gamit na sasakyan ni Russell nung nagkita sila sa Zen Club. Binaba naman ng lalaking sakay ang salamin ng two-seater sports car at kinausap ang security guard. What's going on here, third? He spoke like Russell. May pagka-otorisado pero masarap sa tenga ang baritonong boses. Kinilig siya. Pero di dahil sa gwapong papa ni Russell kundi kay Russell mismo. Bumalik sa balintataw niya ang pag-uusap nila sa sasakyan nung inihatid siya. Ay, ang gwapo talaga. Nagpupumilit pumasok sir. Kanina ko pa sinabi hindi dito ang entrance ng mga aplikante. Masakit na ho kasi ang paa ko sa mataas na takong, Manong. Kahit ho i-escort niyo ako papunta doon, di naman ako gagala-gala sa loob ng compound Tsaka kilala ko ako ni Russell. How did you know my son? Nakilala ko sa, pinakilala ho ako ni Walker. Ayaw niyang isipin ito na siyang babaeng palagi nasa club. Kailangan niyang gumanda ang imahe na magiging biyanan niya. Okay, hop in. At di siya nagdalawang isip na sumakay. Halos malula siya sa daming magagandang sasakyan na nakapark sa bahaging yun ng building. Tahimik ang lalaki kaya hindi niya to malingon para suriin. Nang huminto ang kotse, kaagad na may lalaking naka-uniforme ang lumapit. Bumaba siya. Kinuha ng lalaki ang susi ng kotse sa papa ni Russell. Thank you for your kindness, sir. Lakas loob siyang nagsalita. Nakakailang din pala dahil seryoso tong paraan sa malalim na pag-iisip. Saan ho ang HR ninyo dito? Pwede ho bang magpa-assist doon sa security? Sumama ka na lang sa akin. Sa HR din naman ang tuloy ko. Mabilis ang hakbang niya dahil mabilis din ang hakbang nito. Nakasunod sa kanila ang lalaki kanina. Dala ang gamit ng papa ni Russell na kinuha sa likod ng kotse. Hanggang sa elevator lang to dahil kinuha ng papa ni Russell ang laptop bag. Nang makasakay sila sa elevator, sakala nagsalita ang lalaki. What position are you applying for? On-the-job training, sir. Whatever position suits my knowledge because I have no expertise yet. But I have good communication skills and I'm a fast learner. Good. Let me see your resume and I'll see what I can do. Kaagad niyang binuklat ang hawak na folder. Tamang-tama bumukas sa elevator at lumakad palabas ang papa ni Russell. Inabol niya ang lalaki na sa pagmamadali ay sumabit ang takong sa pagitan ng elevator at ng sahig. Napakapit siya sa braso ng papa ni Russell para hindi siya bumagsak. Kaagad din siyang nilingon nito at tinulungan itayo. Are you okay? Yes sir, I'm sorry. Bakit kasama mo siya, papa? Kung kanina sinuswerte siya, parang minalas na ngayon dahil sa lubo ang kilay ni Russell habang papalit ang tingin sa kanila ng papa nito. Oh, hi son. Good you're here. She said she knows you and Walker. Kilala mo ba siya? Marahan siyang tumango, dala pa rin ang salubong na kilay. Ibang entrance sa mga empleyado, pati na ang mga aplikante. Nagtataka siya paano nito kasamang papa niya ngayon. Ang galing nitong gumawa ng diskarte para mapalapit sa mayayaman at ang papa pa niyang nilapitan nito. Does she know his father was faithful to his mother? Hindi kailanman tumingin ang papa niya sa iba. Sana pumili man lang to ng pupuntirihan dahil mapapahiya lang to. Kung sa lahi ng Alonzo nito balak maghanap ng biktima, malabo. Lahat ng tiyuhin at pinsan niya tapat sa mga asawa. I just met her last week in Zen Club, Dad. Gusto niyang ipahiwatig na hindi niya talaga lubusan kilala ang babae. I see. Get her resume so I can see her qualification. Ihatid mo siya sa lobby bago ka sumunod sa opisina ko. Let's talk about your new position in the company. Wala siya nagawa kundi sundin ang daddy niya. Meeting nila ngayong Lunes dahil gusto na siyang bigyan ng mataas na posisyon kasabay na maselang pagbubuntis ng ate Sasha niya.
Ronald and Amir couldn't handle all. Si Marga may sarili ding architectural firm na hindi rin basta maiwan. Seryoso ka pala na gusto mo magtrabaho dito? We don't usually hire undergraduate or on-the-job trainee. Noon pa man, tumutulong na sila sa mga college students na magkaroon ng trabaho kahit nag-aaral pa. Gusto lang niyang mawala ng interes sa Esmeralda at maghanap na lang ng ibang mapapasukan. Pero sabi ng dad mo pwede naman daw. Nahiya lang yung tumanggi. Wala ka bang ibang ma-applyan? Meron naman. Sa Metro Pacific ako pinapapunta ng tia Alma ko kasi kakilala niya si Mr. Chu. Mr. Chu? You were supposed to be at Mr. Chu's office but you came here instead? Bakit di na lang doon kung mabibigyan ka nila kagad ng trabaho? Uminto siya sa paglakad at binalik ang resume nito. Naunahan siya agad ng inis nang malamang balak din itong mag-apply sa kalabang kumpanya. Lahat ng balak na mayayaman na gusto nitong puntirihin. Mas gusto ko kasi dito kaya mas inuna ko tong puntahan. We don't have vacancies for an on-the-job trainee. Pero sabi ng daddy mo, kaya kanya ibinilin sa akin kasi hindi niya alam kung paano ka tatanggihan. Go somewhere else, Miss Gomez. I'm sorry but we only hire applicants with a degree and most preferably with experience and expertise. Saan ang daan palabas? Bigla rin siyang nakonsensya nang yung buko ito at kunwaring sinuksok ang resume na ibinalik sa hawak na plastic folder. Lalo siyang inis. Ginigil trip siya ng babaeng to at gusto pa siyang idaan sa pag-iyak. Go straight until you find the elevator. Press the G button to the lobby. Our staff will guide you to exit. Okay. Tumalikod na siya para hindi na madagdagan ang guilt sa dibdib. He was not rude in his whole life, especially with women. Ewan niya ba't ngayon konting kibot madali siyang mainis. Nang mawala sa paningin niya sa Esmeralda, tinawagan niya isa sa empleyado sa lobby. Binili niyang bigyan ng complimentary drink ang dalaga bago to umalis sa building ng Alonzo Corp. Yun man lang magawa niya kapalit ng pagtataboy niya dito. Where's your applicant? Tanong ng daddy niya na magpatuloy siya sa opisina nito. I sent her away. Kay Terry Chu siya dapat nag-a-apply pero dumaan muna dito. I told her to just go to Metro Pacific instead of wasting her time here. Kay Terry? She knows Terry Chu? Pilit niyang tinatago sa ama ang pagkadismaya. I don't know if she knows him personally but her aunt does. Pero dito niya gustong mag-apply kahit sinabi ng tiyahin niya na sa Metro Pacific magtrabaho. Well, we couldn't tell. What if she's there to choose another plan? Masyadong tusong lalaking yun na kailangan natin maging maingat sa bawat kilos natin. That is one of the reasons why I ask you to be one of the company's officers, Russell. I understand your desire to be a lawyer but your brother also needs you. Kung di mo tatanggapin ang pagiging Chief Operations Officer, mapipilitan akong bumalik para makapagbakasyon ng ate Sasha mo. Di yun na kailangan bumalik sa pagtrabaho, Dad. Pero masyado na malaki ang kumpanya para saluhin lahat ng kapatid at mga pinsan mong trabaho. Sa inyong dalawa ni Walker, ikaw nakikita ko mas effective bilang CEO dahil mas gusto ni Walker magtrabaho sa Alonzo Hotel. Really, Dad? Isang mahinang tawa ang pinakawalan niya. Oo, kasi alam nyo, nagigil ako sa mga Alfonso Chu na yan pabagsakin. Come on, just spill it. I want you to work harder for your own achievement, not because you want to prove something to anyone, Russell. Siguro kaya mong pabagsakin ng mga taong naloko sa'yo at sinubukan tibagin ang matayog nating pamilya, but don't make it as your driving force or your motivation. Let's always keep in mind that we are here to serve the best service to people trusting our airline. Walang mabuting maidudulot ang maduming kompetisyon. And the people who do not good other people? Amen to that. Kaya ang sarap na maging kamukha mo nadadamay ako sa lahat ng papuri kapag nakakasalubong ko mga kaibigan ninyo ni Mommy. Isang matamis na ngiti rin ang binalik ng daddy niya. You're a good man, son. Kaya ka nga niloko ng Sofia na yon sa loob ng 7 taon. But move forward without carrying that bad past and define what your future will be. Consider it just one of your tests in life. Maliit na bagay kumpara sa mga pinagdaanan ng mga kapatid mo. And be glad that you did not push marrying her. Hindi talaga. Sige na nga. I will accept that position just to make you stay at home with Mommy. Thank you, son. I know you can do it. You are my mini version, aren't you? Isang tapik sa balikat ang binigay ng ama na sandali siyang naging emosyonal. Naroon ang pagmamalaki sa pinagkatiwalang trabaho sa kanya kahit pa naroon din ang takot. I might not be as good as you, Dad. You don't have to be. Make your own mistakes and learn from them until you create a better version of you. Now let's get you the best secretary. Umupo siya sa sofa, kausap ng daddy HR manager. Ilang sandali inakit na ng tuan ng resume ng mga aplikanteng pasado.
May bahagi sa isip niyang curious kung nasa na ngayon sa Esmeralda Gomez, kung nakasakay na ito at kung di man lang ba ito nagalit sa lantaran niyang pagtanggi dito. I think I like this one. Narinig niyang wika ng daddy niya sa HR manager. Pero hindi pa ko siya nakatapos. Wala akong background at lalong wala experience. I think she can be trained fast. Subukan natin. Delia will be working with her anyway. She can guide her while Amir guides Russell with his new position. Kapag natuto, pwede na siyang i-absorb sa kumpanya. Send her in my office so I can do the first and final interview. Okay, Sir Eduardo. Paakitin ko ho sa opisina ninyo. Thank you, Marcy. Ipadala mo na ng resume ng mga nag-a-apply na piloto pero sa opisina ni Amir. May meeting ba kayo ngayon ni na Uncle Dad? Yeah, in an hour. Parating pa lang uncle mo galing Batangas. Meanwhile, go to your brother's office while I interview your soon-to-be executive assistant. Hindi na niya pinagkaabalahan pa na usisaan ko sinong aplikanteng napili. Di rin kasi siya mapakali kung nasa na sa Esmeralda. Ayaw mawala sa balintataw niya ang malungkot itong mata nang sabi niyang sa Metro Pacific na lang tumagpunta. Those innocent eyes are haunting him. Alam ng babaeng yun na nabibighani siya kaya to lapit ng lapit. Akala ko hindi mo pagbibigyan si Dad. Wika ng kapatid nang puntahan niya ang opisina ni Amir. Napunta siya sandali sa lobby sa pagbabaka sakali na makikita si Esmeralda doon kahit pa itinaboy niya. Pero wala ang bakas nito. Winaksin na lang niya sa dibdib ang panghihinayang na para namang patatalahimikin ninyo akong lahat kapag hindi pa ako pumayag na maging CEO. Natatawa naman niyang sabi. Let's start your job then. Nakita mo na ba ang bagong opisina? May bago akong opisina? Dati nakikiopisina lang siya sa kapatid na si Sasha. Of course, ready na lahat bukod sa'yo. Kailan ka magsisimula? Wala pa akong sekretarya. Si Dad ang bahala doon. He'll give you the most efficient and most beautiful secretary. Inakbayan siya nito at kinuha ang telepono sa bulsa ng tumunog. Eto na, tumatawag na. Di pa naman ako ngayon magsisimula, hindi ba? Why not? May gagawin ka ba maghapon? Magkakaroon ng meeting sina Uncle Zion, Dad at Uncle Zan. Pagkatapos tayo naman ang sasalang sa conference room. Mabuti na yung kasama ka namin agad sa gisahan. Tumawa to na may halong pagbibiro pero totoo. Kapag nasa boardroom nawawala ang pagiging magkakamag-anak nila. Sige, gisahin niyo ko kaagad na maipasa ko ng resignation letter ko. Ganti pa niyang biro. Hindi naman inalis ng kapatid ang pagkakaakbay sa kanya na para ba siyang tatakbo anumang oras. My son told me he already sent you away. Did he call you to come back? Tanong na Eduardo sa kanya. Kaswal na tanong pero pawis na pawis ang kamay ni Esmeralda sa sobrang kaba. Kanina hindi siya nakaramdam ng kahit ano habang kasabay to sa elevator. Pero iba pala ang pakiramdam kapag nakasalang na sa interview. Paalis nga talaga siya kanina pero nagbagong isip nang tawagin siya ng tiyahin. Hinihintay na raw siya ni Terry Chu pero hindi sa opisina siya pinatutuloy kundi sa isang hotel. Kagad siyang tumanggit sinabing nakasarang na siya para sa isang interview dito sa Alonzo. Ngayon, tawag ng tawag ang Tia Alma niya dahil ayaw nitong paghintay ng CEO ng Metro Pacific. Mabutit kasama siya sa shortlist ng mga aplikanteng qualified na maging sekretarya dito. Siya pa ang unang tinawag para isa lang naman sa interview. Nagulat siya na samahan siya ng staff paakit ulit sa 20th floor. Tiyak maniningkit na naman ang mata ng crush niyang suplado pag nakitang di nito sinunod ang utos niya. Miss Gomez? Huh? I really want to work here, sir. As a college student, I believe Alonzo Corp will teach me a lot about leadership, teamwork, and so you want to learn something. But what about your contribution to the company? I'm an independent woman and can easily adapt to my environment. That is why I want to surround myself with good and hardworking people. You can expect a motivated, honest, and with strong work ethic employee. How about your loyalty? Besides being a hardworking one, what we need in this company are faithful employees, Miss Gomez. I've heard from my son that you're also applying at Metro Pacific. Tinaas niyang noo para ipakitang katapatan. Sandali siyang nakababa na ikwento na pala ng Rosalind ang akusasyon nito sa kanya. It's true, sir. I got a referral to apply in Metro Pacific but it is my dream job to work here. Sinabi din ho siguro ng anak ninyong tinanggihan niya na ang aplikasyon ko dito. I was at the lobby when I realized why would I stop chasing my dream just because your son told me so? Perseverance. And what position in the company would you think you would be happy with? Anything that has nothing to do with your son, sir.
Nakita niya ang aliw sa mata ni Eduardo Alonzo, dahilan para mawala ng tuluyan ng kaba niya. Sana kung matanggap man ako dito yung matatapos kong on-the-job training ko. I want to prove to him that hiring me is not a waste of time. Pero kaya kami nagbukas ng job hiring ngayon. Kailangan ko ng sekretarya para sa bunso kong anak. Russell will be the Chief Operation Officer and I'm looking for the best executive assistant he could work with. Di siya nakasagot. Di niya alam na para kay Russell na nakapilang aplikante sa baba. Magugulat tong tiyak kapag nakitang siya ang nauna sa pila para ma-interview. Di pa naman maipintang sa lubong nitong mga kilay. Baka naman may iba pa. Kahit taga-encode lang ng kung ano-anong dokumento. Patatalsikin lamang ho ako ni Russell pag nakita niyang akong na-interview ninyo. I will give you a try, Miss Gomez. Oh? Are you surprised that I will hire to be my son's assistant? Yes, I mean, no sir. And I will prove to you that I can do the job responsibly. Let's see. You will be working with supervision for 1 week only. Di ka pwedeng alisin ang anak ko sa trabaho dahil ako naman na nag-hire sa'yo. Although after that 1 week, he will be the one to decide whether you stay in this company or not. Kailangan na makuha mong tiwala at loob ng anak ko. 1 week? Parang malabo ata yun eh. Katatapos lang ng training niya, mapapatalsik na siya kaagad. Di niya alam ba't ang init ng dugo sa kanya ni Russell. Akala niya suplado lang to sa mga babae pero nakangiti naman sa mga ibang empleyado na nakakasalubong kanina. Ibig kong sabihin, tanggap na ako bilang empleyado? Only if you promise you can be faithful to Alonzo Corporation. Metro Pacific is one of our persistent, if not the biggest competitor when it comes to airline companies. I promise to serve Alonzo Corporation only, Mr. Alonzo. Hindi ko sasayangin ang tiwalang pinagkaloob niyo sa akin. Marahan tong tumango bago kinuha ang telepono at tawagan ng kung sino. Siya naman ginala ang mata sa loob ng opisina. Di niya mapaliwanag ang sayang nararamdaman niya ngayon sa Alonzo Corp na magtatrabaho siya. Bukod sa makikita niyang crush niya araw-araw, pangarap niya talaga magtrabaho dito. Kailangan niya magpakabait kay Russell dahil ito pa pala ang magiging boss niya. Di siya pwedeng pumatol sa kasungitan nito. Yes, come to my office so I can introduce her to your brother. Bukas siya magsisimula at kailangan mo rin ihanda ang sekretary mo. Siya ang magtuturo dito. Para nakikinitan niya na ang magiging reaksyon ni Russell pag nakita siyang nasa opisina ng ama nito pero hindi siya magpapatinag. Kailangan niyang patunayan sa daddy nito na hindi ito nagkamali sa pagpili sa kanya. At di nga siya nagkamali. Kulang na lang magdugtong ang kilay nito na hindi niya kayang ipinta. Isang matamis na ngiti lang pinakawalan niya kasabay ng pakikipagkilala sa isa pa nitong kapatid na si Amir. 3 gorgeous men in front of her with different sex appeal. Di niya matukoy sinong mas gwapo at mas malakas ang dating sa babae. Eduardo, though his hair have some gray, was undeniably handsome regardless of age. Amir, on the other hand, was more muscular and well-built, but he carried a business-like mood at syempre, si Russell, kahit naka-casual outfit lang, pinakagwapo sa paningin niya. At kamukha nitong ama kaysa kay Amir. Pati ito yung younger version ni Eduardo. Masarap mangarap na isang araw magkakagusto sa kanya, lalo na ngayong araw-araw na silang magkakasama. She will be your executive assistant from now on, Russell. Wika ni Eduardo Alonzo sa anak. Pero dad, she will work only as a requirement in school. Ano yun? Matapos sa isang buwan, iiwan niya ang trabaho dahil tapos ng kontrata sa atin? She will be absorbed by the company if she did well, Russell. You know that one of our advocacies is to train young people, become team leaders. Pero di sana sa departamento ko, Dad. Mangangapa pa ako sa trabaho ko tapos baguhan din ang ibibigay niyo sa akin? Do you prefer you and Amir switch assistants? Sandali itong nag-isip. Si Amir ang sumagot na parang napilitan na sumang-ayon sa ama. It's fine with me, Dad. Sige, akin na lang si Esmeralda para hindi mahirapan si Russell. No need, kuya. Fine. Esmeralda and I will work together. Ani Russell, walang emosyon tumingin sa kanya. Di na siya ngumiti dahil hindi na siya natutuwa sa pagiging masungit nito. Bukas pa siya magsisimula kaya't umuwi din siya agad sa bahay ng tia Alma niya. Puro sermon tuloy inabot niya dahil hindi niya sinipot sa tier 2. Napakatigas talaga ng ulo mo, Esmeralda. Para kang nanay mo na ayaw makinig sa akin. Wala kang mapapala dyan sa Alonzo Corp na yan. Lahat ng maedad may mga loyal na asawa. Di naman ho kasi pag-aasawang hanap ko kung hindi ho pag-a-apply. Pero kung kay Terry ka nag-apply, panigurado, hihiga ka sa pera. Kahit di mo tapusin ang kolehiyo, magbubuhay rin na ka. Hay nako kayo mga kabataan.
Pailing-iling tong iniwan siya sa gitna ng sala. Napangiti siya na maiwan mag-isa. Kahit sermonan pa siya ng tiya Alma niya araw-araw, basta't si Russell ang makakasama niya. Siguro naman ngingiti rin to sa kanya bago matapos sa isang linggo.